Usap-usapan sa social media ang mga larawan ng isang babaeng vlogger DJ na binugbog umano ng kanyang fiancé. Sa social media post ng kanyang kaibigang si Christian Tugado na pinayagang ipagamit sa GMA Integrated News, makikita ang dugo ang mukha ng biktima. May mga pasa at sugat din siya. Ayon kay Tugado, sobrang tiwala ang ibinigay nila sa fiancé ng kanyang kaibigan. Nagtataka sila kung paano nito nagawang manakit. Hindi na namin papangalanan ng biktima at idedetalye ang nangyari na posibleng insidente umano ng violence against women and children. Dumulog na raw ang kampo ng DJ vlogger sa NBI para magsampa ng reklamo. Nag-aay na ng reklamo ang DJ at influencer na si Jelly Au laban sa kanyang fiancé na nanakit umano sa kanya. Nagtungo siya sa tanggapan ng NBI sa San Fernando, Pampanga kasama ang ilang kaibigan. Hindi muna siya nagpaunlak ng panayam pero sa social media, nagpasalamat siya sa lahat ng nagdasal at nagpaabot ng suporta sa kanya. Kahapon sa social media post ng kanyang kaibigang si Christian Tugado na pinayagang ipagamit sa GMA Integrated News, makikita ang dugo ang mukha ni Jelly Au. Nagtamo rin siya ng mga pasa at sugat. Muling nagtungo sa NBI ang DJ at influencer na si Jelly Au para idetalye ang pananakit sa kanya ng fiancé. Ito po, yung sa may noo ko po, feeling ko po kasi kinukuha niya yung buhok ko, parang kinukuha niya tapos ginaganon niya ako habang nagdadrive siya. Sa mata ko po, ganon din po. Kamao niya lang din po yung gamit. Tapos yung ipin ko po na basag. Sobrang seloso po kasi ni parang maliit na bagay po pinagseselosan niya. Ineksamin na rin ng sasakyan ni Jelly kung saan daw nangyari ang pananakit para maidokumento bilang ebidensya. Bakas pa rin ang mga sugat sa mukha ni Jelly na unang nakita sa mga larawang ipinost online ng kaibigan niyang si Christian Tugado na pinayagang ipagamit sa GMA Integrated News. Kaya raw ni Jelly na patawarin ang kanyang fiancé na tinutugis na ng NBI pero tuloy daw ang kaso. Fiancé ng DJ at influencer na si Jelly Au na nambugbog umano sa kanya, pinasabpina ng NBI. Ayon sa ahensya, natanggap na ng ama ng suspect na si Jam Ignacio ang sabpina para humarap siya sa Huwebes. Labis ang paghingi ng tawag ng negosyanteng si Jam Ignacio sa pananakit sa fiancé niyang si DJ Jelly Au. Gusto pa rin daw niyang matuloy ang kanilang kasal. May exclusive report si John Consulta. Eksklusibong humarap sa GMA Integrated News ang negosyanteng si Jam Ignacio. Si Jam ay inaakusahang nambugbog sa fiancé niyang DJ at influencer na si Jelly Au. Inireklamo siya ni Jelly sa NBI at kalauna ay pinapasumpina ng mga otoridad. Pero hindi raw siya nagtatago. Naghintay lang daw siya ng tamang panahon para magsalita at humingi ng tawad kay Jelly. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan, dito ako haharap sa inyo, maharap na humihingi ng taos-puso na sorry. Batay sa naunang salaysay ni Jelly, Kinukuha niya yung buhok ko, parang kinukuha niya tapos ginaganon niya ako habang nagdadrive siya. Sa mata ko po, ganon din po. Kamao niya lang din po yung gamit. Yung ipin ko po na basag. paliwanag ni Jam, misunderstanding ang ugat ng away nila. Sa simpleng hindi pagkakaunawaan, and siguro may halo na rin sigurong pagod. Kumbaga, tao lang din siguro ako, sir. Baka napuno lang din siguro ako. Gusto rin daw ni Jam na mag-sorry sa mga kaanak at kaibigan ni Jelly. Pinapangako ko sa iyo na hindi na maulit to. And then sana, bigyan mo ng pagkakataon na ayusin natin tong pareho ng pribado na sa ating dalawa. Nang tanongin ko naman kung ano ang kanyang susunod na plano, Gusto ko ikaw na yung makasama ko talaga. Alam mo yan na may plano tayo na bumuo ng pamilya. Tuparin natin yan. Nagmamakawa ko sa'yo.
Sana ayusin natin to. Sinisikap pa namin makuna ng panig si Jelly Au. Pero noon na niyang sinabi na kaya niyang patawarin si Jam pero dapat daw nitong pagbayaran ang ginawa sa kanya. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala nang kasalang magaganap. Yan ang tugon ng influencer na si DJ Jelly Au kasunod ng paghingi ng sorry ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio matapos siyang saktan nito. Wala na pong kasal na magaganap o matutuloy. Hindi na po matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari. Respeto na lang din po sa magulang ko. Itutuloy ko naman po yung kaso na final ko kay Jam. Madali mag-sorry eh. Madali po mag-sorry. Pero sa ginawa niya sa akin, noong time na binubugbog niya ako, hindi niya naisip yon. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, ipinabot ni Ignacio ang labis na pagsusori. Ayon kay Jelly, napatawad na niya si Jam pero tuloy ang kaso. Magkahiwalay silang nagpunta sa tanggapan ng NBI para magbigay ng kani-kanilang panig. Sabi naman ng NBI, isasampa nila ang reklamo sa prosecutor's office at bahala na ang piskal kung paano titimbangin ang ebidensyang isusumite nila. Sakaling magkasundo raw ang dalawa, sa piskal na sila mag-uusap. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.